para sa atong mga subscribers nga naka-miss sa atong money cherry. So here we go. Ayan, another vlog and another video for today. Welcome back again to our new video. So for today's video guys, as you can see, ito po yung ating money trees. Nung una is napakaliit po nito. And yes, variegated po siya. So happy ako guys kasi naka-produce tayo ng money tree na variegated with the yellow variegation. Di ko alam kung ano ang exact tawag po ng money tree na ito. Pero since maliit po yung money tree na ito guys, ganito na po talaga yung kaniyang mga dahon. May mga part na medyo may variegation na yellow, may part din na full green po yung kanilang mga dahon. So, ang gagawin ko today is markot ko yung ating variegation side na dahon part ng ating puno na ito. Kasi ang puno na ito kasi nag-iisa lang po siya. Yan, as you can see, that part is medyo nandiyan yung mga green na dahon. Well, dito naman na part, nandiyan yung mga green or yung mga may variegation. Konti lang yung dahon nito guys na walang variegation. Pero may mga sanga-sanga siya na ang dahon niya is yellow variegation. So, yun po yung ipro-propagate ko today. So, para ma-maintain natin yung kaniyang propagation. Kasi baka mag-revert po siya. So, ang gagawin ko is ipropagate ko yung ating variegation side while yung green side is ititira po natin yan dyan. So, to start our marketing. So, paano nga ba mag-market ng money tree? Using yung mahahaba or matataas na po na puno. Kasi guys, kung pag ipuputulin po natin ito, hindi po ako sure kung mabubuhay po siya. Kasi ang tangkad na po ng money tree na ito, lagpas tao na po ito. So, hindi ako sure kung mabubuhay po siya kapag kinakat ko or tinatapkat ko. So, ang gagawin ko para sure tayo na mabuhay po itong money tree na ito is imamarkot po natin. So, since wala po tayong kalubihan, wala tayong mga bunot-bunot talaga ng niyog or mga kukuhas, gagamitin ko is yung lupa or garden soil lang. So, to start, to start our marketing, yes, ganito po yung gagawin natin guys. Kukunin natin yung balat ng puno. So, that was mga 2 inches po yung ginawa ko dito. And mga 2 inches po yung kinukuha ko dito. So, as you can see, ako po is nakapatong po ng upuan kasi nga mataas na po ang money tree na ito. So, para makuha natin siya, kailangan ko pang pumatong ng upuan. I think, ang money tree na ito nasa mga 5 meters ba? Parang ganun na po ang haba ng money tree na ito. Hindi po ako sure, pero sobrang haba na po siya. Hindi ko na po siya ma-reach. Kaya naman, para ma-produce natin yung kanyang variegation side. So, ito po yung gagawin natin. Again, ang ginagawa ko po ngayon is kinakat ko yung mga balat po ng money tree. So, I'm not sure guys kung 100% mabubuhay ba ito. But I hope and I pray na mabubuhay po ito ng talagang tuloy-tuloy po yung kanyang life para ma-preserve natin yung variegation ng halaman na ito. And sana is yung variegation niya is magtuloy-tuloy siya until lumaki po ang halaman na ito. So as you can see guys, makikita natin yung mga bukton ko talaga dyan. Ang laki-laki na talaga. Parang napasagdaan na tayo sa kusina. But it's okay. At least healthy po tayo. So that's it guys. Ayan na. Medyo matagal po ang video na ito kasi yun po yung part na medyo mahirap at risky sa marketing. Ayan yung pagtanggal po ng balat. Lalong-lalo na kapag mahaba po yung puno na minamarkot po natin. So, medyo risky po siya. Kaya naman, be patient with me. Ayan, sana po hindi kayo magsawa kakapanood sa aking video, sa aking mukha dyan na hindi ko na mawari kung ano po yung, kasi medyo nahirapan po ako mag-markot sa time na yan guys. Kasi nga, mahaba po yung stem. Nasa taas po siya, kaya takot ako baka mahulog po tayo. Ayan. And syempre, medyo mahaba-haba. Tapos may mga, mga katanungan pa sa akin, mga anak ko na hindi ko mawari ano yung mukha ko dito na side.
But again, guys, that's me. That's the reality of life. Hindi po tayo gumagamit ng filter. Ayan. Alright, at this time, guys, ifa-fast forward ko po ka ng konti. Ayan, para medyo hindi po tayo hahaba talaga sa vlog na ito. So, ayan na, as you can see, guys, yan po talaga yung risky part sa pagmamarkot. Yung kunin po yung balat ng puno. Kasi kapag hindi po yan fully nawawala yung green, is magmimit po yung dalawang green ang hindi po yan sila magmamarkot. So, hindi po yan maglalagay ng roots dyan kung hindi mo talaga yan nakat yung mga green parts sa balat ng puno. Kailangan talaga kinikis-kis-kis-kis yan until to the part na lalabas po yung white sa loob po ng stem na yan. Kasi yan po yung indikasyon na naputol na po ang plants na yung minarkot. So after that, sa mahaba-habang pagbalat po talaga ng plants or sa puno ng money tree na ito, eto na po siya guys. Nabalatan na po natin ang kaniyang puno. As you can see, wala na po yung green part guys. Yan na po yung white na natira talagang sa stem po ng money tree. Importante po talaga na matanggal po yung green na side guys kasi hindi po magkakaroon ng ugat dyan kung nandyan pa rin yung green. Kaya para kasing hindi po siya naputol. Kaya yung ang purpose po ng markot is putulin natin yung pinakaibabaw part po ng stem, bagay yung balat. And this time, ayan, ito po yung gagamitin ko na soil, the garden soil. So, ayan po yung mga soil ko na nasa pot. Diyan lang po ako kumuha kasi wala tayong ibang soil. And then, ini-spray po natin, basain natin ng konti. Kasi nga, ayan, irarap po natin yung soil na yan sa puno or sa stem ng money tree na yarn. So, and this guys, ay ibabalot ko na po siya. Babalutin po natin ng maigi talaga yung kaniyang stem, yung part na kiniskis po natin or pinutol natin yung balat or sa tinanggalan natin ng balat. Diyan po natin na part ilalagay ang lupa. Yan, kasama po ang cellophane. Kung ako sa inyo guys, gumamit po kayo ng yung cellophane na makikita po yung kaniyang ugat in the future na pagtutubo na po siya, yung roots niya is lalabas po at makikita po ninyo sa ibabaw na po ng ugat. And yan po yung indikasyon na pwede nyo na siyang putulin. So, as of now, ayan pa din, parang nagsastruggle pa din po tayo dyan. Kasi nga guys, natakot ako, baka malaglag ako. Medyo mataas po kasi ang ating, na tumungtong po ako ng upuan and para mamarkot po ang halaman na ito kasi nga medyo mahaba na talaga itong halaman na ito. And ito ding marketing na ito guys is nagbibigay din ito ng chance na magkakaroon po ng another new leaf and new sanga. Ano ba yung sanga? Alright, hindi ko ma-explain kung ano yung sanga in English but sanga yan para maging bushy din tignan yung ating money tree. So, I hope guys is nasundan ninyo ang ating ginagawa, no? Ganyan lang po kadali mag-market ng money tree. Anyway, may video po ako dyan na pwede nyo pong i-check yung ating money tree marketing. Yun po talaga is maliit po yun na plants. And same laman as this one as usual. Same lang po sila ng ginawa ko. Same lang po sila. Ang kaibahan nga lang nila is ito is medyo mahaba talaga. And so after that, this is the finished product. As you can see, ayan, makikita po natin kung may roots na dyan natutubo kasi yung ating transparent po yung cellophane na ginagamit natin. Again, gumamit po kayo ng transparent na cellophane para hindi po kayo mahirapan or hindi nyo na po bubuksan pa if ever magka-roots na po yung inyong markot kasi nga makikita po natin dyan sa labas na ng kanyang cellophane kapag transparent is lalabas na po yung mga ugat dyan. So, ang gagawin natin is putol na lang. Antayin na lang natin ito po magkaroon ng roots, guys. And, syempre, in the future, update ko kayo with this video. And again, ito po yung ating halaman ng pera or puno ng pera, money tree. Ayan, maraming salamat everyone for watching into my vlog and my videos. And I hope guys is nag-enjoy po kayo at may natutunan po kayo with this video. Comment down below sa mga gustong magpa-shout out dyan. Hindi ko alam kung nasaan na itong video natin. Sa gustong magpa-shout out dyan and syempre sa may mga katanungan about money tree. Ayan, may mga videos na po tayo dyan. Pwede niyo pong i-check ang aking YouTube channel. Once again, this is me, your host. Huy!
from Davao City. Ayan, this is me, Ate Matia Balding. Maraming salamat everyone for watching. And see you again in our next vlog, in our next video. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you again to our future vlog and future video. Babushin, paalam, bye! Thank you so much and enjoy the rest of my video. Bye!